Negosyong walang lugi. Pag-usapan natin yan mga kasosyo. Anong negosyo nga ba ang hindi nalulugi? Rerektahin ko na kayo kagad. Walang negosyong hindi nalulugi. Lahat pwedeng malugi. Yan ang common na tanong ng mga gustong magsimula ng negosyo. Na sa una pa lang, yung tanong mismo ang mali. Kapag nagtatanong ka kung anong negosyo ang walang lugi, rekomendado ko sa'yo, magnegosyo ka at magpalugi ka. Tama po. Nirerekomenda ko na pilitin mong malugi. Dahil ang totoo, lahat ng negosyo nalulugi. Tanging ang nagpapaandar lang ng negosyo ang hindi nalulugi. Pilitin mong intindihin ito. Ang kahit anong negosyo, galingan mo man o aralin mo man lahat dyan, malulugit malulugi yan. Pero hindi ibig sabihin na nalugi ang negosyo, nalugi na rin ang negosyante. Malaking pinagkaiba nun. Ito muna kikwento ko sa inyo mga kasosyo. Yung una kong negosyo, which is yung CCTV company, nalugi yun. Gaya ng alam nyo na. Nalugi yun dahil sa price war. Ngayon, kahit nalugi yung una kong negosyo, meron akong insight na nalaman. Yung mga kliyente ko sa ini-installan ko ng CCTV company, paulit-ulit silang naghahanap sa akin ng kung marunong daw ba akong gumawa ng website at saka ng software para sa mga negosyo nila. Yung mga client ko kasi sa CCTV, mga negosyante yon. Ini-installan ko ng mga CCTV yung kanilang mga pawn shop, yung kanilang mga office. Kaya nakakausap ko yung mga may-ari. Dahil alam nilang technology gaya ko, marunong ako sa technology. Tanong sila ng tanong sa akin dahil marunong akong magkabit ng CCTV. Tinatanong nila ako kung marunong din daw ba akong gumawa ng website o gumawa rin ng mga software nila sa office. Sabi ko hindi, dahil electronics lang ang skill ko eh. Maghinang, magkable, mag-install ng mga devices ng mga equipment. Pero nung nalugi yung una kong negosyo, which is yung CCTV company, dala-dala ko yung insight na yun. Dala-dala ko na etong mga may-ari ng negosyo, hanap ng hanap kung sinong gagawa ng website nila. Hanap ng hanap kung sinong gagawa ng mga software nila. At yon ang sinunod kong negosyo. Hindi dahil alam kong may pera doon. Kung hindi dahil may personal insight ako na galing dahil sa nagnegosyo ko ng CCTV company. Yon ang personal insight ko. Wala sa Google noon, wala nagsabi sa akin ng iba. Na malaki ang market ng software development at ng web development. Kaya yon ang pinuntirya ko. Lahat ng napundar ko sa una kong negosyo, binenta ko yon. Gaya nung sasakyan kong Vanet. Ang una kong nabiling sasakyan, yung Vanet, binenta ko yan. At in-enroll ko sa UP Diliman ng 1 year na kurso ng software engineering. Nag-aral ako paano gumawa ng software at after 1 year ko sa UP Diliman, nagtayo kagad ako ng bagong kumpanya, software development company naman. At hinire ko yung mga classmate ko sa UP. At meron na kagad akong client, yung isang judge o panelist ng aming final project sa UP Diliman. Yan yung sinasabi kong tumayo ka kung saan ka nadapa. Kung anong natutunan mo sa pagkakadapa mo, huwag mong itapon yun. Diyan ka muli magsimula. Dahil may unfair advantage ka na dyan. May insight ka na first hand. Ay, comment pala kayo dyan sa baba kung saan kayo nanonood ngayon mga kasosyo. Ang mali sa utak na mga nagsisimula magnegosyo, isa ang tingin nila sa negosyo at sa sarili nila. Na tila ba pag nalugi yung negosyo, sila na may-ari, lugi na rin sila. Lugmok na rin sila. Siyempre, ini-equate nyo na, lugi nga yung negosyo, naubos yung pera ng negosyo. Sino naman nagsabi na kung lugi na yung negosyo at wala ng pera yung negosyo, yung may-ari, lugi na rin at wala na rin pera yung may-ari? Una, kung baguhan kang negosyante, akala mo, pera lagi ang nauubos. Hindi po mga kasosyo. Kahit ubos na yung pera ng negosyo, kung yung motibasyon at gilas ng negosyante, meron pa rin, makakapagsimula ulit siya ng bagong negosyo. Kahit wala na siyang puhunan. Bakit? Dahil kahit malugi yung unang negosyo, yung negosyante, meron ng puhunang hindi naubos. Meron na siyang bagong karunungan. Iba ang puhunang pera sa karunungan. Maubos man ang pera ng mature na negosyante, malugian man siya ng ilang negosyo kahit sunod-sunod pa yan, the more na nakaka-experience ng pagkalugi ang negosyante, the more siya nagkakaroon ng puhunang hindi nauubos, which is experience. Kung hindi mo alam na normal lang palang nalulugi ang isang negosyo, sisisihin mo at ikalulungkot mo ang pagkalugi ng negosyo mo. Madedemotivated ka, mawawalan ka ng gana, at dun ka talo. Mga baguhang negosyante lang yung nagkakaganon. Dahil pag mature ka ng negosyante, malugian ka man ng negosyo, sinisinga mo na lang yan. Hindi ka na nasasaktan dyan. As long as ginawa mo lahat, ginalingan mo, pero dahil sa kung ano-ano mang dahilan, hindi talaga nagtagumpay Okay lang yun. Pagpag lang yan. Maglasing ng isang gabi,
Kinabukasan, isip-isip na ulit, muni-muni. Start ulit ang bagong negosyo. Hindi nyo kailangan ng bagong puhunang pera sa pagsisimula ng ikalawang negosyo kung nalugi yung isa. Tumayo kung saan ka nadapa. Pulutin mo yung sarili mo kung saang putikang ka nagpatihati-haya. Start on what you have. Again, unang negosyo mo nalugi. Second negosyo mo, magsimula ka kung saan ka lumagpak. Ay mga kasosyo, like nyo naman itong video na to kung nagugustuhan ninyo. Kung nalugi ka sa sari-sari store, isara mo na yung sari-sari store. Pero huwag ka magsisimula ng ikalawang negosyo na patungkol sa karinderya. Malaking pinagkaiba nun. Ang nire-recommenda ko, tumayo ka kung saan ka nadapa. Halimbawa, nalugi yung sari-sari store mo. Nagsara na. Yung susunod mong negosyo ay kaduktong ng sari-sari store. Anong natutunan mo sa industriya ng sari-sari store na doon ka pwedeng pumuntirya o tumutok? Ay mga kasosyo, subscribe nyo naman tong YouTube channel ko kung hindi pa para legit na kasosyo ka na rin. Case in point, sa iyong sari-sari store business na nagsara, natatandaan mo na sa industriyang yan, ang nakikita mong mga mayayaman yung mga nagbabagsak sa'yo ng soft drinks at mga nagbabagsak sa'yo ng yelo. Sa hindi malamang kadahilanan, na-figure out mo na dyan sa mundo na yan, sa mundo ng pagsasari-sari store, hindi yung mayaman yung mga nagtitinda sa tindahan. Pagkos isang hapon, habang nagmemeryenda ka, nasabi mo sa sarili mo, buti pa yung nagbabagsak ng soft drink sa akin dito, ang yaman na. Buti pa yung nagbabagsak sa akin dito ng yelo, ang yaman na. Na-figure out mo lang. Dahil nandun ka sa industriya na yon, walang nagsabi sa'yo, walang nagpayo sa'yo, na-realize mo lang, na-figure out mo lang, dahil nandun ka sa loob ng industriyang sari-sari store. Nagsara man yung sari-sari store mo, meron ka ng insight na hindi matatagpuan sa internet. At yun yung sinasabi kong tumayo ka kung saan ka nadapa. Huwag mong tatakbuhan o iiwanan. Diyan ka bumagsak, tayo ka ulit dyan. Magsimula ka ng bagong negosyo based sa insight na meron ka na ngayon dahil nandiyan ka sa industriya na yan before. Hindi yung ikalawang negosyo pagka layo-layo. Maling pagbangon yun mga kasosyo. Pagtakas ang tawag doon. Nagsara yung sari-sari store mo, nalugi. Ang sumunod mong negosyo, parlor, malayo. Ang nire-recommenda ko, start kung saan ka nadapa. I-improve mo yung focus mo. Kung walang magandang markup sa pagtitinda ng mga tingi-tinging item sa sari-sari store, ang susunod mong sisimulang negosyo, yung nakitaan mo na maganda yung bentahan o markupan. Yung ikaw ang nakapigure out ng insight. Lahat ng negosyo na lulugi, tanggapin na natin yan. Yung iba nga lang, 1 month pa lang lugi na. Yung iba, 3 months pa lang lugi na. Yung iba, umaabot ng 3 taon bago malugi. Yung iba, umaabot ng 5 taon bago malugi. Yung iba, 10 taon bago malugi. Yung iba, 15 to 20 years bago malugi. Lahat ng negosyo, pwedeng malugi. Lalo na kung unang negosyo mo yan, mga kasosyo. Kaya anong dapat nyong gawin? Magpalugi ka na kagad. Dahil dun mo lang talaga matututunan ang tunay na aral sa negosyo, sa pag-execute. Ay mga kasosyo, meron nga pala akong program, no? Nagtuturo akong mag-content ng ganito. Paano mag-content ng malupit kahit na nagsasalita lang kayo. Kung gusto nyong turuan ko kayo mag-content, message nyo lang ako sa aking Facebook page. Kung alam mo na na ang negosyo ay malulugi, pagandaan mo na na malulugi yan. Hindi ka mangungutang para simulan yan, hindi ka mag-over-invest dyan, nabuwis-buhay na yung pusta mo. Dahil narinig mo sa akin na kahit anong galing mo dyan, kahit anong seminar ang atinan mo, kahit anong librong basahin mo, kahit tapusin mo lahat ng video ko, malulugit, malulugi pa rin yan. Kaya paghandaan mo araw-araw. At huwag mong kakalimutan na ang naluging negosyo ay iba sa negosyanteng magtutuloy pa rin ng kanyang plano. Iba ang negosyong nalugi, iba ang negosyanteng lumalaban pa rin. Ayos? Mga kasosyo, kung nalugi na kayo, comment naman kayo dyan. Comment nyo dyan kung anong negosyo na yung kinalugi nyo. At huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe na rin. Mga kasosyo, may Facebook group nga po pala tayo, yung Kasosyong Malupit Group. Join po kayo doon, yung link nasa baba. Para doon tayo makapag-connect-connect o makapag-usap-usap. Makikilala nyo doon yung mga ibang mga kasosyo. Yung Facebook group link nasa description sa baba. Mga kasosyo, huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa. Maraming salamat po. Ciao, bye!